Pagsapit ng gabi ay saka kami nagkanya-kanya ng uwi sa aming mga bahay. Parang nalulungkot na naman ako dahil mag-isa na naman ako sa kondo ko. Parang nasanay na akong kasama ko ang dalaga kahit 2 araw lang kaming magkasama sa Subic. Namimiss ko agad siya. Wala naman akong gagawin sa natitirang kalahating araw pa kaya nag-general cleaning na lang ako ng bahay. Pagkatapos ay nagluto ako ng hapunan namin para maaga kaming makatulog dahil may pasok na ako bukas sa coffee shop. Saktong kahihiga ko pa lang sa kama pagkatapos kong malinisan at mabihisan si mama ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Si Ricky ang tumatawag nang tingnan ko kung sino yung caller. Ma, sasala muna po ako. Si Ricky po kasi tumatawag. Paalam ko sa kanya para hindi siya mastorbo sa panonood. Sige, tugon ito pero sa TV pa din nakafocus yung paningin niya. Lumabas na nga ako ng kwarto at saka ako inaccept ang tawag ng binata. Hello? Tugon ko. Nahiga na ako sa sofang mahaba. Hello? Kumusta? Nasa kwarto ka ba ngayon? Saad naman niya. Ayos naman, nandito ako sa sala para hindi mastorbo si mama sa panonood ng palabas sa TV. Tipid kong tugon dito. Napatawag ka. Kakahiwalay lang natin ah. Siyempre, namiss kita. Wika pa niya. Sus! Saad ko lang pero kinilig na naman ako. Oo nga, at saka malungkot dito sa kondo ko. Ikaw lang nagpapasaya sa akin. Sabi pa niya. Yung family mo, hindi nagpapasaya sa'yo? Asik ko naman sa binata. Nagpapasaya pero iba yung binibigay mo sa akin lalo na kapag kasama kita at kausap. Diretsyong tugon ng binata. Sinubsob ko pa sa una na mukha ko para hindi niya marinig ang tili ko. Maniwala ako sa'yo. Pakipot ko namang sagot. Kinakagat-kagat ko pa ang labi ko para hindi niya marinig na masaya ako sa mga sinasabi niya. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Lahat na may pinapakita ko na sa'yo para malaman mo lang na mahal kita. Seryoso niyang tanong. Naniniwala naman? Medyo OA lang? Sagot ko na lang, baka kasi magtampo pa siya sa akin. Sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Alam mo naman ngayon lang ako naligaw tapos hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Kaya sinasabi ko lang ang totoo. Paliwanag naman niya. Okay, tugon ko na lang. Pareho lang naman kasi kaming hindi pa nagkakaroon ng kasintahan kaya medyo nangangapa pa kami sa iaasta ng bawat isa. Marami pa kaming napag-usapan na kung ano-ano lang. Hanggang pareho na kami naghihikab kaya napagdesisyon na naming tapusin ang tawag at matulog na kami. Natutulog naman akong laging may nakapaskil na ngiti sa aking mga labi. Dumaan pa ang mga araw, patuloy pa din siya sa panliligaw. Basta pumupunta siya dito sa bahay o kahit kapag hindi siya makakapunta ay tumatawag naman. Lalo na kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Araw-araw na siyang nagpapadala ng bulaklak sa amin ni mama tuwing umaga. Minsan din ay siya ang kasama ko kapag kailangang magpa-check up ni mama sa klinik ng mall nila. Pero hanggang labas lang siya. Ayoko kasing malaman pa ng iba na naliligaw siya sa akin. Baka kasi akalaing pera lang ang habol ko sa kanya, lalo na kapag nakilala siya. Pasensya ka na ha. Hingin pa umanhin ko. Kadarating lang kasi namin dito sa bahay. Galing nga kami sa klinik ng doktor ni mama. Nandito na kami sa sala para magmerienda. Nagpahatid na si mama sa kwarto dahil napagod daw sa therapy niya. Okay lang, masaya ako kapag natutulungan ko kayo. Nakangiting tugon niya. Sino naman ang gusto mong kasama niyo magpa-check up? Yung Tom? Lukot ang mukhang sagot niya kaya hindi ko maiwasang matawa. Cute pala siya kapag nagsaselos. Hindi na ako nagsalita pa. Inubos na lang namin yung mango juice na tinimpla ko at saka carrot cake at nagpaalam na siyang uuwi. Wala nga kasi nang maligaw siya ay tinatanong na niya lagi kung kailan ang check up ni mama. Talagang siya ang nagdadrive para sa amin kahit sabihin naming magtataksi na lang kami. Madilim pa lang ay nasa labas na ng bahay namin tapos van pa ang dala niya para maging komportable si mama. Kapag naman pumapasyal si Sir Robert sa Coffee Prince para mag-inventory ay wala siyang sinasabi o binabanggit tungkol sa panliligaw ng anak nitong panganay sa akin. Lahat naman kami ay kinukumusta niya tungkol sa pagtatrabaho namin sa shop. Kung wala daw bang problema, sasagot naman kaming wala at saka lang aalis. Mainam na din iyon dahil ayokong pagchismisan ako ng mga co-workers ko na komo manliligaw ko yung anak na may-ari ay magiging paborito na ako. Tsaka ayokong maiba ang treatment nila sa akin.
Minsan naman ay kami lang dalawa ang nagda-date kapag ayaw ni mama. Pero siguro sinasabi niya lang na masama ang pakiramdam niya para makapagsolo naman kami ni Ricky. May contact na din sila ni Rock kaya ito na ang nag-aaya sa binatang CEO kapag may pupuntahan kaming mga out of town trip. O kaya ay magda-date lang sa mall kaming apat. Minsan naman ay kasama si mama. Kailan mo naman sasagutin si Sir Ricky? Tanong ni Eva sa akin. Nag-aayos kami ng lamesa para sa pananghalian. Nandito kami ngayon sa private beach resort nila Ricky sa Zambales. Inaya niya muna yung magkasintahan. Nung pumayag ay saka lang niya ako tinanong. Meron namang nakaantabay na caretaker nila Ricky pero tumutulong din kami ni Eva. Si mama ay nagpapahangin din sa balcony sa kabilang gilid habang nagbabasa ng libro. Pwede na ba? Natatawang tanong ko naman, kabilang dalawa ang nandito sa labas ng rest house. Dito kasi namin naisipang maghain para presko. Nasa kusina pa ang mag-anak na caretaker. Kinukuha ang niluto nilang pagkain. Kaga, malaki na ang sakripisyo sa'yo ni sir. Tapos nagdadalawang isip ka pa ding sagutin? Alam ko naman ang ginagawa ni Ricky para sa aming mag-ina. Hindi ko lang masabi sa kaibigan kong natatakot pa din kasi akong sagutin ng binata dahil sa mama nito. Oo nga at boto naman si Sir Ricky pero paano naman ang mama ng binata? May hinihintay pa kasi akong isang sign bago ko siya sagutin. Natatawang sagot ko na lang para hindi na magtanong. Alam ko naman kasing kadalasan ay biyan ang babae ang problema sa pagsasama. Gusto ko kasing makilala muna ng personal ang mama ng binata bago ko siya sagutin. Ay, ewan ko sa'yo. Kapag yan, nainip at bigla ka nalang iniwanan, bahala ka. Pananakot pa niya. Hindi na lang ako kumibo pero kinabahan ako sa sinabi ng kaibigan ko. Naiisip ko din naman iyon pero ano magagawa ko? Gusto ko lang namang makasigurado sa binata. Masama na ba yung paghintayin pa ng konti ang manliligaw mo? Ayoko naman kasing pumasok sa isang relasyon na hindi sigurado. At saka gusto kong kapag sinagot ko siya ay siya na din ang gusto kong mapangasawa. Ayoko naman kasi magbilang ng boyfriend. Napatingin tuloy ako sa binata na nasa dagat. Naliligo sila ni Rock at anak na binata ng caretaker. Matagal ko nang alam sa sarili ko na gusto ko ang binata. Gusto ko lang talagang makasigurado dahil sa laki ng agwat ng estado namin sa buhay. Tahimik na din kaming kumakain ng tanghalian. Isinabay na din namin ang mag-anak na caretaker. Sila din kasi ang namili ng mga pagkain. Damit lang namin ang aming dala at saka mga sarili. May masakit ba sa'yo? Tanong ni Ricky. Magkatabi kasi kami ng upuan habang kumakain. Sa kanan ko siya, sa kaliwa ko naman si Mama tapos si Eva at Rock. Sa tapat namin ang pamilya ng namamahala nitong resort. Wala, medyo sumakit lang ang ulo ko. Sagot ko na lang. May isip ko lang kasing iiwanan niya ako dahil sa naiinip siya sa panliligaw ay parang nangingilid na ang luha ko. Ayoko namang sabihin, dyan ka lang at may hinihintay lang akong sign. Manang, meron po ba kayong gamot sa sakit ng ulo? Tanong ng binata sa kasambahay. Hindi, ayos lang ako. Sa init lang siguro ito. Iinom na lang ako ng maraming tubig. Pigil ko sa binata. Nagkailalang naman kasi ako masakit ang ulo kaya ako tahimik. Tapos paiinumin pa ako ng gamot. Napatingin patuloy sa akin ang kaharap namin lahat sa lamesa. Meron po sir. Magalang na sagot naman ng ginang. Uminom ka na agad anak ng gamot para hindi na lumala pa. Payo naman ni Mama. Opo ma. Tugon ko na lang para matahimik sila. Itinuloy na namin ang aming pagkain. Ininom ko nga ang gamot para hindi nila masabing umaarte lang ako. Hindi na ako nag-overthink. Nakakahiya naman kasi sa magkasintahang Eva at Rock kung magiging KJ ako. Kaya pinasigla ko na ang katawan ko para maging masaya naman kami habang magkakasama kami. Baka kung ano din kasi ang isipin ni Mama. Hahayaan ko lang kung ano talaga ang kapalaran namin ni Ricky. Basta ang gusto ko ay makilala muna ng personal ang ina ng binata bago ko ito sagutin. Madilim na nang umalis kami ng private resort. May importanteng meeting daw kasi si Ricky bukas ng umaga kaya hindi sila pwedeng magpabukas. Nangako naman ang binatang babalik sila sa susunod dahil bitin ang bonding namin. Kahit nga hating gabi na ay hinatid pa kami sa bahay namin ni Ricky bago ito umuwi sa kondo niya. Mabuti na lang at malapit. Tumawag din ito nung makarating na sa kondo niya para sabihing safe siyang nakauwi at tsaka ako natulog. Tanghali na pero wala pa akong nagagawa sa trabaho ko.
Nandito ako sa loob ng opisina ko pero malayo ang isip ko. Ibinilin ko pa nga sa secretary kung wag akong iistorbohin. Nakaupo lang ako sa swivel chair at nakatingala sa kisame. Naguguluhan kasi ako sa kung ano ang meron sa amin ni Marian ngayon. Mahigit 3 buwan na kasi ako naliligaw pero hindi ko alam kung kami na ba o manliligaw niya pa rin ako. Wala naman kasi siyang sinasabi pero madalas naman kami magkasama. Masaya pa nga kaming kasama ng kaibigan niya. Hindi naman sa naiinip na ako pero parang ganoon na nga. Nahihiya naman akong tanungin siya kung kami na ba. Baka kasi mapahiya lang ako. Sabihin pa niyang bakit, sinagot na ba kita? Gusto ko na din kasing tawagin siyang girlfriend ko para mapakilala sa mga kaibigan ko. Nung nakaraan kasing ayain ko siyang pumunta sa birthday party ng anak na Hermon ay hindi siya sumama kaya hindi ko siya naipakilala. Siguro naman ay may pag-asa ako dahil maganda naman ang pakikitungo niya sa akin kapag magkasama kami. Kumbaga wala naman tutol sa amin dalawa kung maging kami. Hindi ko lang talaga alam kung anong pumipigil sa kanya para ako sagutin niya. Ring sa cellphone ko ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napakunot no ako at saka ko ito kinuha para tingnan ko sino ang caller. Hello? Matamlay kong sagot. Si Louie ang tumatawag. Nagtataka naman ako kung ano ang kailangan nito sa akin at napatawag. Hello? Ayaw kami papasukin ng secretary mo. Siguro may tinatago ka dyan sa loob. Seryosong saad nito. Mas lalong kumunot ang noo ko dahil sa sinabi ng kausap ko sa kabilang linya. Walang sabi-sabing inan ko ang tawag niya at saka ako tumayo sa swivel chair at pumunta sa pinto ng opisina ko saka ko ito binuksan. Surprise! Sabay-sabay pang sabi ng 4 kong mga kaibigan. May bit-bit pang kape at pastries na binili sa coffee shop namin dahil sa tatak ng paper bag. Sir, mapilit po kasi sila kaya tatawagan ka na lang daw po nila. Nakangawing saad naman ni Jane. Tipid akong ngumiti. Okay lang, back to work na. Tugon ko sa secretary ko. Nilakhan ko pang awag ng pinto para makapasok ang mga kaibigan ko. Marian? Marian! Sigaw ni Dada. Pinuntahan pa talaga ang CR at mga cabinet na akala mo na may magkakasya doon ang dalaga. Hinawi din ang mga kurtina. Bakit dito mo siya hanapin? Nandun sa Coffee Prince Pasig branch. Irit akong sagot. Namamroblema na nga ako sa sitwasyon namin ng dalagay dumagdag pa itong si Dada. Natatawa lang naman ang 3 pa naming kaibigan sa amin 2 ni Dada. Kailan ka pa kasi natutong hindi magpapasok dito sa opisina mo kung wala kang tinatago? Singit naman ni Hermon. Oo nga. Sang-ayon naman ni Erwin. Nailing naman ako. Alam ko na, kaya si Louie ang pinatawag nila sa akin kanina dahil hindi ko ito matatanggihan. Sa amin kasi 5 ay si Louie ang seryoso. Kapag kasi yung 3 kong kaibigan ay alam nilang pwede kong hindi sagutin. Kumain na lang tayo. Sakto, gutom na ako. Pag-iiba ko na lang ng topic namin. Kanino ka nagugutom? Sa baker o sa ibinake? Natatawang tanong naman ni Erwin. Ano? Tanong ko kaya nagtawanan ulit silang 4. Na-inlove lang humina ng pick-up? Buskang saad ni Dada kaya nagtawanan ulit sila. Napakamot pa ako sa ulo ko. Parang nagsisisi patuloy ako kung bakit ko sila pinapasok. Dami niyong alam. Kumain na nga tayo? Sabi ko na lang sabay dampot ng isang brownies at saka ako kinagatan. Nagsikuhan na din sila. Kumusta naman kayo ni Baker? Tanong na Hermon pero may makahulugang ngiti sa mga labi. Si Marian, baka hindi na naman kasi magets. Singit ni Dada kaya naliwanagan na ako kung sinong tinutukoy nila kanina. Mahina naman silang natawa. Ayos na parang hindi. Tugon ko, sabay higop sa kape sa harapan ko na nasa paper cup. Wow, bastard ka na? Pabirong tanong ulit ni Dada. Binato ko tuloy ng ballpen na hawak ko. Di ko nga alam. Mahinang sigaw na sabi ko. Ikinuwento ko na sa kanila ang gumugulo sa isip ko. Matama naman silang nakikinig habang kumakain at umiinom ng kape. Kahit naman kasi mga kaluga mga ito kapag naman seryosong usapan na ay maasahan naman. At saka magaling din silang mag-handle ng mga negosyo nila. Ganoon talaga ang mga babae. Minsan mahirap ispilingin. Natatawang sabi ni Hermon pagkatapos nilang marinig ang pinoproblema ko. Matagal na kasi itong may asawa kaya alam na niya ugali ng mga babae. Baka naman talaga kasing sinusubukan lang ni Marian kung hanggang kailan na kaya mong panliligaw. Sagot naman ni Louie. 3 buwan pa lang eh. Ako nga, 8 buwan ng ligaw. Saad naman ni Dada. Oo nga pala, matagal itong naligaw sa asawa niya. Tapos nag-igib pa ng tubig dahil taga-probinsya at saka nagsibak pa siya ng kahoy. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basta ituloy mo lang paliligaw mo.
Baka naman tinetesting lang ni Marian na tiyaga mo. Mabuti nga't wala na siyang tatay eh. Hindi mo mararanasang matulog sa labas kapag nagkakagalit kayo mag-asawa. Tugon naman ni Hermon. Nagkatawa na naman kami nang maalala namin na sinapit niya noon sa biyanan niyang lalaki. Tsaka yan palang mararanasan mo. Paano pa kaya kapag malala pa dyan? Saad naman ni Louie. Mas maraming pagsubok kapag mag-asawa na kayo. Nakita mo naman sa dalawang ito. Sabay turo kila Dada at Hermon. Marami na din silang nalagpisan na mag-asawa. Pagtatapos ni Louie, saksi naman talaga kami sa pinagdaanan ng dalawa. Naisip ko pa nga noon na mahirap pala ang buhay mag-asawa pero hindi naman pwede na hindi ako mag-asawa. Gusto ko din naman magkaroon ng sariling pamilya na makakasama ko sa pagtanda. Sana nga lang ay wag namin danasin ni Marian ang ganoong pagsubok. Marami pa silang ipinayo sa akin. Hindi ko lang alam kung totoo yung iba. Minsan kasi natatawa sila. Naibsa naman ang alalahanin ko. Hindi naman na sila nagtagal at nagpaalam na. Gusto lang daw nilang malibang kaya pumunta dito sa opisina ko. Ginawa pa akong clown. Akala mo mga walang hinahawakang mga kumpanya kung magliwaliw. Pagkaalis naman nila ay saka ko palang nahawakan ng trabaho ko. Mabuti naman at naisipan nilang magpunta dito. Medyo nabawasan nga ang pag-aalala ko. Naisipan ko namang i-text si Marian. Sasabihin ko sa kanyang pupunta ako ngayon sa bahay nila. Kung pwede nga lang, araw-araw ako nasa kanila'y ginawa ko na dahil lagi kong namimiss ang dalaga. Nakakahiya lang kasi sa mama niya kapag nandoon ako. Hindi kasi ito pumupunta sa kwarto hanggang hindi ako umaalis. Pero nasa terrace naman ang bahay nila kami. Nagkukwentuhan ni Marian habang nanonood ng palabas sa TV ang mama niya. Magandang gabi po. Bati ko sa mama ni Marian. Yumuko pa nga ako para po sa inyo. Inabot ko naman ang bungkos na pink carnation sa kanya. Yung basket ng prutas at ipinatong ko na sa ibabaw ng center table ng sala. Nanonood na naman kasi ng palabas na balita sa TV. Yung para kay Marian na bulaklak ay nasa kanya na. Ko, salamat. Hindi ka talaga nakakalimot. Nakangiting tugon naman ng mama ng dalaga. Upo ka muna. My pleasure, ma'am. Nakangiti ko ding tugon. Umupo muna nga kami. Si Marian ay nasa kusina at naghahanda ng merienda namin. Kung ano-ano muna ang napag-usapan namin habang wala pa ang dalaga. Ako na. Baling ko kay Marian nang makita ko siyang may dalang tray habang naglalakad palapit sa amin. Nakalagay dito ang pitsil ng strawberry juice. Donut na nasa hindi kalakihang bowl at 2 platito, 2 tinidor at 2 baso. Dito lang po kami sa garden, ma. Paalam naman ng dalaga sa ina. Labas po muna kami. Paalam ko din. Ako nang may hawak ng tray. Sige, manonood lang ako. Tugon naman ng ginang. Bahagya pa itong tumingin sa amin bago ibinalik ulit ang tingin sa pinapanood. Ang dami naman ito. Sabi ko, itinuro ko naman ang maraming donut na nasa bowl. Mauubos ba natin ito kakakain ko lang? Tanong ko pa. Nakaupo na kami sa garden chair. Magkatabi ang upuan namin. Maliwanag naman dito dahil maraming ilaw sa paligid. Ang hindi ko lang nagustuhan ay yung mababa nilang bakod. Kapag dumungaw lang kasi ay makikita na kami o kung sino man ang nasa labas ng bakuran. Itatabi ko na lang yung matitira. Nakangiting tugon naman niya. Pansin kong parang may iba sa ngiti ng babaeng ito. Ngayon, hindi ko lang maitanong. Tahimik lang muna kaming kumakain. Kapag talaga pupunta ako dito ay kunti lang kinakain ko sa kondo. Alam ko naman kasing lagi may pamerienda ang dalaga sa akin. Ano, napansin mo? Tanong ng dalaga sa akin. Nakaubos na ako ng isang donut. Masarap pa din. Kaya ayos lang na kinuha ka ni Papa na patisi para sa Coffee Prince. Matamis ang iting tugon ko. Masarap naman talaga. Feeling ko nga ay tumaba ako ng bahagya mula na ligawan ko siya. Yun lang ang napansin mo? Natatawang tanong ulit ng dalaga. Napakamot naman ako sa sentido ko. Saka ko tinignan ang nakahain sa lamesa. Lagi namang may juice siyang pinapainom sa akin kapag pumupunta ako. Iba-ibang flavor nga lang. Tapos yung pastries ay iba-iba din. Pero ngayon lang siya naghahain ng donut. Umiling-iling na lang ako habang nasa sentido pa din ang hintuturong daliri ko. Hindi ko kasi talaga maintindihan ang ibig niyang sabihin kung wala ba akong napansin. Nangingiti lang naman ang dalaga sa tabi ko. Ano? Sabihin mo na. Hindi ko talaga magets eh. Natatawang sabi ko. Naalala ko tuloy yung sinabi ng kaibigan ko.
Kanina nung nasa office ko sila na in love lang daw ako ay hindi ko na magets minsan ang sinasabi nila. Baka nga totoo dahil ganoon pa din kasi ngayon. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin talaga ng dalaga. Hindi ito sumagot pero hinawakan ang dalawang donut tsaka iniharap sa akin. Ano to? Tanong niya. Donut. Mabilis ko nang sagot. Anong hugis? Bilog. Kapag binasa mo yung bilog, anong basa? Oo. Oo. Pautal ko pang bigkas. Yan ang sagot ko sa'yo. Malakang pagkakangiting tugon ng dalaga. Tinitigan ko pa siyang mabuti kung nagsasabi ba talaga ng totoo. Alam ko naman ang pakahulugan niya. Ang tagal ko kayang hinintay ang sagot niyang iyon. Lahat kaya ng pinapakita niya ay binibigyan ko ng kahulugan. Wala pa lang talaga doon sa nagsalita siya ng oo o hindi. Hindi nga. Tanong ko. Nangingilid na nga ang mga luha ko. Alam kong ibig sabihin nito. Talaga? Tayo na? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita? Boyfriend mo na ako? Lahat ng tanong ko'y puro tangulang ang sagot niya. Hawak niya pa rin ang dalawang donut na nakaharap sa akin. Yes! Mag-girlfriend na ako! Sigaw ko. Tumayo pa nga ako at saka idinipa ko pa ang dalawang kamay ko. Huwag kang maingay. Awat ng dalaga sa akin. Tumayo na din ito at saka ako hinihila sa braso para maupo ulit ako. Thank you. Thank you. Promise hindi ka magsisisi sa pagkakasagot mo sa akin. I love you. Sabi ko sa dalaga, sabay yakap ko sa kanya. Ano nangyari? Sigaw ng mama ni Marian. Nasa bungad na ito ng main door. Narinig siguro ang sigaw ko. Sinagot na focus ako ni Marian, ma'am. Nakangiti ko sagot. Humuwalay na ako sa pagkakayakap ko sa dalaga. Tita na lang itawag mo sa akin. Basta, huwag mong paiiyakin yung dalaga ko ha. Congrats sa inyo. Malaki din ang ngiting sagot ng ginang. Hindi po, Tita, salamat din po. Masayang tugon ko naman. Sige, manunood ulit ako. Saad ni tita, iniliko na nga niya ang inuupuan nitong wheelchair papasok sa sala. Sige po, tugon ko ulit. Umupo ulit kami ni Marian sa pwesto namin kanina. Akin na lang ito, kaya pala madami. Natatawang wika ko sa dalaga. Yung donut ang tinutukoy ko. Sige, sa'yo na. Natatawang saad din naman ng dalaga. Parang ayoko nang umuwi. Sabi ko, nakatitig ako sa katabi ko. Hindi ko kasi maiwasang kiligin. Ay naku, umuwi ka na. May trabaho pa tayo bukas. Pagtataboy naman ng dalaga. Ako ang boss kaya pwede kahit anong oras ako pumasok. Pabirong sagot ko naman. Kahit na, dapat nga good example ka sa mga employee mo eh. Tsaka ayoko munang malaman sa coffee prints na tayo na. Dati pa ding routine. Dito mo ako pupuntahan sa gabi ha. Tugon niya. Mas lalo naman akong humanga sa kanya dahil sa sinabi niya. Ilang minuto pa ang pinalipas ko ay nagpaalam na din akong uuwi. Kahit ayoko pa. Ngayon pa ba ako magrereklamo eh, kami na? Kumbaga may karapatan na ako sa dalaga. Samantalang kaninang umaga ay yun ang pinoproblema ko. Ang tungkol sa amin ng dalaga. Busy kami ng isa pang padacy sa kusina dahil maraming customer. Nantawagin ako ng isang waiter. Miss Marian? Nag-aalang ang tawag nito sa akin. Tumingin lang ako nagtatanong kung ano ang kailangan niya. May nag-request pong kayo mag-deliver nito sa labas. Sabi niya, ipinakita ang isang tray na may nakapatong na mga pastries. Natigilan ako dahil kapag ganoon na may nagre-request na magpa-deliver ay kung hindi si Sir Robert, baka si Ricky ang nasa labas. Bigla tuloy akong kinabahan. Huminga muna ako ng malalim. Sige. Tapid kong sagot sa waiter, sabay kuha dito ng tray. Dadalhin ko lang ito, miss. Paalam ko naman sa kasamahan kong pati si Aiden. Tumango naman ito dahil busy siya sa paglalagay ng icing sa cake. Tinignan ko muna ang sarili ko sa salamin at inilapag ko muna ulit yung tray sa lamesang nandoon at saka ako nagpahid ng powder sa muka. Mabawasan man lang ang pagka-oily ng mukha ko. Kinuha ko ulit ang tray nang matiyak kong ayos ng itsura ko. Kinakabahan akong pumunta sa table na sinasabi ng waiter. Nauna na kasi itong lumabas dahil siya ang may dala ng kape at ibang order ng customer. Bale, magaan lang ang dala ko. Magandang hapon po. Here. Natigilan ako. Paglapit ko sa table na sinabi ng waiter. Inilalapag ko na ang tray na hawak ko. Mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman ko nang makilala ko kung sino ang nag-request na ako na ang magdala ng order nila. Ikaw si Marian?
Nakangiting tanong ng ginang sa akin. Opo, madam. Magalang kong tugon. Yumuko pa nga ako ng bahagya. Hindi naman na kailangang magpakilala ng kaharap kong 3 babae dahil kilala ko na sila. Upo ka muna. Makijoin ka sa amin. Aya naman na isang babae. Sa kaliwa ko, itinuro niya ang silyang bakanteng katabi niya. Pang-apatan kasing table ang okupado nila. Ay, hindi pa po pwede. May 1 oras pa po ako bago mag-out. Taranta kong sagot. 3:00 na kasi ng hapon nang tingnan ko sa relong pambisig ko ang oras. Pinagpaalam ka na namin sa manager mo. Natatawang tugon naman ang ginang. Nakita ko ding natatawa ng mahina ang 2 babae na kasama nito. Okay lang, Miss Marian. Malapit naman ang out mo. Tugon ng manager sa akin nang tawagin ito ng ginang. Well, parehong may asawa naman na ang 2 babae pero mas may edad yung nagtatanong sa akin kung ako daw ba si Marian. Sige po, sir. Tugon ko sa aming manager. Umikot na nga ako sa table para makaupo sa kabilang panig nito. Bale, napapagitnaan ako ng 2 babae na bata pa kumpara sa kaharap ko. Ako si Barbara, mama ni Ricky. Nakangiting pakilala ng ginang. Itinaas pa nga nito ang kanang kamay. Inabot ko naman agad iyon. Opo, madam. Kilala ko po kayo. Tipid ang ngiting sagot ko. Kinakabahan pa din kasi ako. Ako naman si Daisy. Bunsong kapatid ni Kuya Ricky. Pakilala ng nasa kanan ko. Nag-shake hands din kami. Ako si Ann, asawa ni Dom. Nasa kaliwa ko naman ang nag-abot ng kamay para makipag-shake hands. Marian Alvarez po. Pakilala ko naman sa kanila kahit alam kong kilala na nila ako. Hindi alam ni Ricky na pupunta kami dito. Nakangiti pa ding saad ng ginang kaya medyo nawawala na ng bahagya ang kaba ko. Kaharap mo ba naman ang pinakamayaman sa buong Pilipinas tapos pamilya pa ng manliligaw mo? Magmerienda na tayo habang nagkukwentuhan. Dugtong pa niyang sabi. Gusto ka lang namin makilala. Ayaw ko kasi ipakilala ni Kuya sa amin. Natatawang tugon naman ni Daisy. Hinihiwa muna nito ng maliliit ang mga pastries at saka isusubo. Kaya nga, bakit kaya ayaw ko ipakilala? Natatawa ding tugon ni Ann. Hindi naman namin siya sisiraan sa'yo eh. Dagdag pa niya kaya natawa kaming 4. Bakit kaya gusto nila ako makilala? Noong nakaraan naman ay mga kaibigan niya. Sinasama ako ni Ricky sa birthday daw ng anak na isang kaibigan niya. Hindi lang ako pumayag dahil nahihiya ako. Isa pa, hindi ko pa naman siya boyfriend. Bakit ako sasama sa kanya? Kumusta ka naman dito? Tanong pa ng ginang sa akin. Patuloy pa din kaming kumakain. Kaya pala napansin kong marami ang in-order nila para sa 3 katao ay kasama pala ako sa kakain. Ayos naman po. Nakangiti ko ng sagot. Nagiging palagay na ang loob ko sa kanila kaya hindi na ako kinakabahan pa. Huwag mo nila sasabihin kay Ricky na nagpunta kami dito. Tapos kinakausap ka pa namin. Pilin pa ng ginang. Opo, madam. Magalang ko namang tugon. Kung ano-ano lang naman ang napag-usapan namin. Mas marami silang tanong tungkol dito sa trabaho ko. Kung ayos naman ba ang mga coworkers ko o kung hindi daw ba ako nahihirapan sa ginagawa ko. Magalang ko namang sinasagot ang mga tanong nila. Sinabi ko din sa kanilang hindi alam dito sa Coffee Prince na manliligaw ko si Ricky. Pasok po kayo sa maliit po namin bahay. Aya ako sa mga kausap ko kanina sa coffee shop. Nilakhan ko pa ang bukas ng gate para makapasok sila. Pagkatapos kasi naming maubos ang kinakain namin ay sakto namang tapos na din ang duty ko. Kaya sinabi nilang ihahatid na nila ako sa bahay namin. Kahit tumanggi ako hindi naman sila nakinig. Pagkahatid daw sa akin ay uuwi din sila kaya wala akong nagawa kundi sumakay sa van na naghihintay na sa labas ng pinto ng shop. Pagkakuha ko sa bag ko na nasa locker room. Ma, may bisita po tayo. Tawag ko kay mama. Papasok na ako sa main door ng bahay namin. Nasa likuran ko naman yung 3 kasama ko. Naiwan na sa loob ng sasakyan ang bodyguard at driver nila. Sino? Tanong naman ni mama. Nagaganchilyo ito ng patungan ng mga flower vase. Lalagyan ng baso at takip sa mga appliances. Nakapanood kasi siya noon sa palabas sa TV nung isinerge niya sa internet para mag-aral siya ay may natutunan naman. Nagpabili siya sa akin ng mga yarn na minsang mamasyal kami sa mall. Kaya puro crocheted na ang makikita sa aming buong bahay. Itinago ko na ang mga kurtina. Ma, nandito ang mama ni Ricky. Sabi ko kay mama. Hindi pa din kasi ito tumitingin sa amin. Lumapit pa ako sa kanya at saka ako inabot ang kanang kamay niya para magmano ako. Oh,
Gulat na niyang sabi na makita ang aming mga bisita. Nabitawan nito bigla ang hawak na pangganchilyo. Naku, upo ho muna kayo. Maglabas ka ng merienda anak. Baling naman ito sa akin. Tapos na po. Galing po kami Coffee Prince. Pinuntahan po namin itong si Marian at saka isinabay na po namin pauwi. Mahabang paliwanag ng mama ni Ricky. Ma, si Mrs. Barbara Kabantog. Mama ni Ricky. Mrs. Kabantog, ang mama ko po, Mrs. Christine Aguilar. Pakilala ko sa dalawang ginang. Nag-shake hands naman sila. Si Daisy po, kapatid na bunso ni Ricky at nag-iisang babae. Mano po? Lumapit naman ito kay mama at saka inabot ang kamay. Ang ganda po ng gawa niyo. Puri naman ito sa ginaganchilyo ni mama. Kawaan ka ng Diyos. Nakangiting tugo naman ni mama. Salamat. Si Ann po, asawa ni Dom. Pakilala ko naman sa hipag ni Ricky. Nagmano din ito kay mama. Napasyal po kayo? Tanong ni mama kay Ginang Kabantog. Matagal ko nang sinasabi kay Ricky na ipakilala ko dito kay Marian pero hindi ako pinapansin. Kaya inaya ko itong dalawa para pumunta sa Coffee Prince. Kami na nagpakilala sa mga sarili namin. Natatawang paliwanag ni Ginang Kabantog. Mabuti naman po. Naku pasensya na po kayo sa bahay namin. Maliit lang. Hingim pa umanhin naman ni mama sa mga kaharap. Hindi naman bahay ang pinuntahan namin dito kundi yung nakatira. Masaya ako at nakilala ko na itong mamanugangin ko. Tugon pa ng Ginang. Natawa naman kami sa tinura ng mama ni Ricky. Ramdam ko namang namula ang magkabilang pisngi ko. Hindi naman na sila nagtagal at nagpaalam din. Baka daw kasi magtaka ang mga asawa nila kapag ginabi sila sa daan. Ang paalam lang pala nila ay magkakapinga sa Coffee Prince pero hindi naman daw nila sinabi na sa Pasig branch sila magkakapi. Puro kasi sa Las Piñas sila nakakarating lahat. Si Ricky lang ang sa kondo tapos sa Mandaluyong.